Mabuti pa tikman muna natin tong wine bago ko ipapakita sa inyo yung malaki at mataba kong inbensyon. Halos 5 seconds nang nawawala si Amber at Comickeys. Baka nagbembang na. Gusto niyo, purasan natin sila kung gaano sila kabilis magbembang. Tignan natin kung makakailang tagay ako ng wine bago sila makabalik. Ito na ang unang shot. Tignan natin kung ilang shot ang aabutin bago matapos si Comickeys at Amber. Arestuhin ang estranghero! Douglas, anong ibig sabihin nito? Patawad, Ginoo. Sige, dalhin niya sa bilangguan! Katsilordo Grigo, mukhang nadakip na ang estranghero. Hayaan niyong ako na mismo ang mag-asikaso sa bagay na ito dahil personal kong kilala ang ating impormante. Ipagkakatiwala ko na sa iyo ang bagay na ito, Chatsilor Felix Bakat. Siguraduhin mo lamang na mababawi natin ang Class S na mahiwagang sandata ni General Katdog. Katsilor, ano na nga ba ang balita patungkol sa survey team na ating pinadala upang tignan kung gaano kadami ang hukbo ng kalaban? Nakahanda na din ba ang lupain ng Mingming Guard sa pagsalakay ng mga Bernardog? Katsilor, palaging nakahanda ang Mingming Guard na ipadala ko na din doon ang mga mahiwagang sandata. Hindi na natin kailangan mag-alala pa, Katsilor. Siguradong mabibigo ulit ang pagsalakay na ito. Nangangamba lang ako, Katsilor, dahil may nasagap akong balita na may kakaibang bilang daw ang katsundaluhan na paparating. Kakaibang bilang daw ng itim na pusa ang namataan ng mga pusa sa norte. Kaya dapat natin itong maiberipika. Sige, ipapadala ko ang scout team para tignan kung totoo ang ulat. Pero tinitiyak kong nalahanda tayo sa digmaan. Basta nasa atin ang mga mahiwagang sandata, hindi nila tayo masasakop. Mabuti pa ay sisimulan ko na ang interogasyon sa estranghero patungkol sa kung nasaan ang mga mahiwagang sandata. Pakawalan niyo ako dito. Gusto ko lang naman bumembang. Dapat talaga natulog na lang ako sa bahay at di na nakipag-inuman eh. Ano na kayang ginagawa ni Doc ngayon? Itong bagong invention pa ni Doc ang nadampot ko bago pumunta dito. Nung naglaban kami ni General Katdog, parang binigyan ako ng plasma shield nitong invention ni Doc, kaya di ako masyado nasaktan. Kailangan madiskubre ko pa kung ano ang buong kayang gawin nitong white cube na invention ni Doc. Hoy, ang daldal mo. Tumahimik ka. Ang lupit mo din eh, no? Ha? Mananapo ka muna bago ka magsalita. Wow! Tumahimik ka! Ang galing! Hindi ako masyadong nasaktan, kahit nung sinapak ako ng gwardyang pusa. Mukhang nag-generate ng automatic plasma shield itong white cube, kaya hindi ako masyadong nasasaktan. Pag hindi ka tumahimik, susuntukin kita. Apakatindi mo. Sapak muna bago ka magbabanta. Mahaba-habang bugbugan to. Malapit na ang ating hukbo sa unang depensa ng kalaban. Si General Kat ay kasama sa pagmamarcha. Ngunit pinabalik ko muna siya dito upang pag-usapan ng ilang mga bagay na nalaman namin tungkol sa engkanto. Sa pagkarataong ito, sisiguraduhin nating mapapasok natin ang Mingming Guard. Commander Kitty, panatilihin mo ang marcha ng ating hukbo patungo sa Mingming Guard. Ito na ang huling pagsalakay ng mga Bernardog. Wawakasan na natin ang 100 taong digmaan. Magsimula sa araw na ito ay magtatapos ang inyong training at ganap na kayong mga tagapagtanggol ng Mingming Guard. Tandaan nyo, tayo ang inaasahan ng lahat ng pusa sa likod ng pader na ito. Kailanman ay hindi tayo pumayag na may makalusot na kaaway. Nagsimulang gumawa ng depensang pader ang ating mga ninuno mula pa sa panahon ng matandang puno ng engkanto. Magsimula ng gumuho ang imperyo ng huling haring pusa, ay itinayo ng ating mga ninuno ang Kapitolyo. Bagaman ang puno ng engkanto ay nanatili sa labas ng bakod ng Kapitolyo upang ito'y maging bukas sa lahat ng pusa. Ang matandang puno ang pinagmulan ng lahat ng iba't ibang paniniwala at relihiyon ng iba't ibang mga tribong pusa. Ayon sa mga teksto, si Bernardog na anak ni Douglas Jr. ang nagturo sa anak ng huling hari ng tungkol sa itim na kapangyarihan. Ito ang sinasabing naging dahilan ng pagbagsak ng imperyo ng huling haring pusa. Kaya't lalong itinakwil ang mga tribo ng Bernardog. Kapitan Miao Ming,
Ano ba ang paniniwala ng mga Bernardogs? Ang paniniwala nila ay mayroong dalawang klase ng engkanto. Isang teknolohikal na engkanto at isang elemental na engkanto. Kaiba ito sa paniniwala nating mga pusang gala at mga puspin dahil sa ating paniniwala ay iisa lamang ang engkanto na dapat paghandaan. May naniniwala pa ba sa engkanto sa panahon ngayon? Wala nang kwenta ang mga lumang aral at kasabihan ngayon. Yan ang problema sa inyong mga bagong henerasyon ng mga pusa. Hindi na kayo naniniwala sa relihiyon at lumang kasabihan. Kapitan, ang mga mahiwagang sandata, ang tunay na pinanggagalingan ng lakas at kapangyarihan. Ito lang din ang dahilan kung bakit karamihan sa amin ay sumali sa katsundaluhan para magkaroon kami ng mahiwagang sandata. Lahat kayo ay mabibigyan ng mahiwagang sandata. Ang iba sa inyo ay makakatanggap ng Class A na mahiwagang sandata, habang ang iba ay makakatanggap ng Class C na mahiwagang sandata. Class C na sandata ang natanggap ko? Gusto ko sana ay ang Class S mong sandata, Kapitan! Kapag mahina ang kalooban nyo, ay makokontrol kayo ng kasamaan ng mahiwagang sandata. Ang patakaran, kung kaya mong pumaslang ng pusang may Class S na sandata, ay ikaw ang magmamay-ari sa Class S na sandata ng napaslang mo. Kung meron pa sa inyong rebelde at traidor, ay pwede pa kayong umurong. Ginoo, kanina pa kita ginugulpe. Pagod na ako. Kakasapak. Parang hindi ka talaga nasasaktan. Mabuti pa, ay iharap mo na ako sa bossing mong si Felix Bakat. Katsilor Felix, nadala ko na ang estranghero. Tupadin mo ang pangako mong mga gamot para sa mga pasyente ko. Huwag ka mag-alala, Dr. Douglas, na ipadala ko na sa mga pasyente mo ang mga gamot. Jam. Pero anong plano mo sa estranghero, Katsilor? Depende sa magiging sagot niya. Sa ngayon ay pinapahirapan siya ng mga gwardya ko. Papaslangin namin siya sa oras na ilabas niya ang sandata. Kukunin namin ang sandata sa kanya at papaslangin na namin siya